ba? Yung mga excited na sa Noche Buena? Ako! Taas, taas. Yeah, tayong Oo lahat. nga, Diyos ko. At taas kamay din yung mga excited na sa Ham! Isa na po ako dyan, mga kapuso. At kapag may hamon ka talaga, hamon! Hamon? Kapag may hamon ka Ang talaga. hamon, ubusin mo ang hamon. Correct. May hamon ka talaga sa Pasko. Mas magiging special ang Noche Buena natin, di ba? Ay, sus. At Totoo yan, yan. yan ang bida natin today sa Noche Buena Series! Ang pagkasarap-sarap ng mga leg ham at muscle ham ang ipapatikim sa atin ni Juancho. Juancho, magkano yung mga ham dyan? Let's go, let's Bilhin go! na! Uwi na kay Joyce. Ayan, Ate Lynn. Oo, iuuwi ko to. Pero bago tayo magsimulan ako, mag-price check muna tayo. Siyempre, mga kapuso, itong nasa tapat ko, ito yung tinatawag nilang leg ham. Oo, 880 per kilo yan. Siyempre, depende yan sa timbang. At siyempre, mga kapuso, ito, halos mga 3 kilos to. At punta naman tayo dito sa muscle ham at round ham. Naka 1 kilo na yan. Ha? So, mga 650 per kilo. At syempre yung round ham naman ay 220 per kilo. At syempre may 800 grams din sila na 200 per kilo. At syempre mga kapuso, kitang-kita nyo naman, nandito pa rin tayo sa Guwa, Pampanga, kung saan ginagawa ang ating ibinibidang ham. Kita nyo naman, at dahil 10 days na mga kapuso, ay magno-Noche Buena na tayong lahat, ihinahanda na ng gawaan na ito ang ating bida ngayong Pasko. At sa katunayan yan mga kapuso ay nakakabenta sila ng 40 pieces nitong leg ham na ito kada araw ngayon. At syempre para mas malaman natin kung paano nila ginagawa ang bida ng Noche Buena, makakasama natin ngayong umaga ang ating Operation Supervisor ng gawa na ito, si Miss Sharon Yanga. Good morning po, Miss Sharon. Wait, tatabi ko muna ito. Yes. Yan, yan. Good morning po. Good morning. Good morning. Okay, excited na ang mga kapuso natin, ang mga nanonood ng unang hirit kung paano ginagawa po ang ham na ito. Itong ginagawa po natin kanina, Yes. yung ano yung process na yun? Paglalagay ng sugar? Oo, at saka yung coated. Ano po siya? Torching. Torching At po bakit sila. importante kaya yun, Miss Kasi Sharon? po para po lumitaw yung caramelize po niya at yung sweetness po niya at magiging crispy po siya. Yes, okay. Itong ham na ito, mukha siyang hilaw pa pero ano po ang next step natin Actually, dito? smoking na kasi ito eh. Yung Okay. first step po kasi, ang pinaka-first step po namin dito, ini-inject muna namin. Then, Alright. after inject po, i-cured namin siya ng 24 hours at least. Okay. Then, doon po namin siya ilalagay doon sa boiler namin. Pag nag-broiler po siya, doon po namin ilalagay yung glazing. Huling-huli po ito. Okay. Yes po. Then, ito po kasi yung isa. Ayan, pahawak na natin kay Kuya. Ito po. Ito po yung Yung leg ham. Oo, ito yung leg ham namin. Actually, ito yung best seller namin sa ngayon. Yung leg ham po namin, nagre-range po tayo ng 3 kilos to 6 kilos. Ngayon po, yung procedure po natin is normal, typical na smoking. Okay. Niluluto po sa charcoal. Charcoal. So parang may pinapasukan kayong Yes. isang area. Oo. Ito po ba yun? Yes po. Yan Ito po nasa- normal na charcoal na pinagluluto po namin. After po yan, ito po kasi niluluto ng 24 hours. Okay. Tapos after po, ng pagkalabas nun, glazing. glazing. Ito Tapos, yung nasa likod natin, yes Madam po. Sharon. Ito yung glazing na ginagawa nyo. Glazing. Tapos po, sabayan na po nun ng torch. Ay, okay. So, gano'ng katagal sila giniglaze dito? Yung kung ano sa leg ham po, nasa 30 minutes po. Yung muscle ham po, nasa 15 minutes po siya. Ay, okay. Ito yung Ito muscle po yung ham, muscle ham. tapos yung glaze ham. So, ano yung next step po after nila mag-glaze? After po nun, yung pinaka-fourth step po nga po, yung pag-torch po na nila. Yung ginaglaze nila yung coated sugar po. Para lumabas yung caramelized na po ng ham natin. Okay. Tapos pinapackage niya. Yes yun na. po. Tapos At ready least to eat na siya. vacuum sealed po siya para lessen po sa bacteria pagpasok. Mahaba yung shelf life niya. Wonderful. Nako, Miss Sharon, kailangan ko ng tikman yan. Yes po. Halika, Miss Sharon, dito tayo. Tumikim na tayo ng leg ham. Miss Sharon, alam mo ba, ako yung isang short course culinary student. Opo, Kaya opo. excited akong tumikim ng inyong leg ham. So,
ganito pong kalaki ay 3 kilos, ano? Opo, 3 kilos to 6 kilos po, nagre-range po tayo. At least po, 850 per kilo po. Ito pong round ham namin, 1 kilo, 220. Then muscle ham po, at least 650 po siya. O, Miss Oo, Sharon, minimal ako'y, price lang naman po. Ako'y titikim na. Yes. Ay, grabe. Ang Opo, sarap, ano? lumalabas po kasi yung pagka-juicy niya dahil po sa curing time namin. Yung leg ham po kasi, kinu-cured namin at least 48 hours before namin po ipasok sa oven. Okay, Miss Sharon, ako. Excited na rin ako mag-Sharon. Yes, yes. Sharon, Opo. ng ating ham dito. May Ah. mga tips po ba kayo, Miss Sharon, para sa ating mga kapuso mag-Noche Buena na? Usually po kasi dahil pag Pasko, marami tayong natitirang pagkain, di ba? Oo. Sa table natin. Ang pinaka-tip lang po namin bilang food process, kung may cling wrap po sana kayo, food wrap. Yun lang After nyo kainin, i-wrap nyo po kasi maalelesan yung moisturize niya at Yes. saka yung yung sa bakterya, pasukan ng bakterya. Oh, thank yung you po, Miss hahaba Sharon. po yung shelf life Thank naman. you for the tips, Miss Sharon. Ako tuloy-tuloy lang ang ating Noche Buena series dito para makita nyo pa ang aming ibang tips at food trip. Kaya mga kapuso, tutok lang kayo sa inyong pabansang Mori Show kung saan laging una ka, unang hirit. Okay, thank you. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.